Next natin ito. Bali, nagawa ko na ito. Ginawa ko lang ng intro. Kasi, ang gusto ko ngayon, ang intro natin is, kita na yung mukha ko. Yan, DB audio na, yung mga old pa na, na amplifier na integ. Yung may equalizer pa siya, oh. DB audio yan. Yung amplifier nito is, yung unang gumawa is yung anak ko. Nagpalit siya ng mga control, kaso hindi niya nadali. Ngayon, ang gagawin ko ay, ako yung sumalo. Ayan, fully restored or recondition ang ginawa natin kasi matagal ito na stock ng may-ari. Siguro para mga pandemic pa. Ayan, by the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. O ayan o, working na ito. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa or paano ginawa ng anak ko at ako. Ang gulo, no? Ayan, DB audio na integrated amplifier. Integrated muna tayo. Kasama ko yung technician natin, no? Kumakain pa, naka-Jollibee yan. Yung anak ko kasama ko. Ngayon, ito ginagawa niya ito eh. DB audio na ano model nito? EQ amp 506. Ayan. Napalitan na niya ng control to. Makikita nyo, wala na siyang nabo. Kaya pinapalitan ko na sa kanya ng control. Lahat. Yung mga control niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-walo itong volume niya, master volume. Ngayon, tinisting ko, wala pa ring audio. Ngayon, wala siyang audio. Ito, na-open yung fuse dito. Although, ginamper ko muna pansamantala. Ngayon, kapag i-on mo siya, normal naman. O, ginawa ko ng dalawa yung bulb natin dito. Ngayon, may audio input na nakakabit, may speaker, pero wala siyang audio. O, wala, hindi gumagana. Okay? Kaya gagawin natin, magto-troubleshoot tayo. Pinalitan na yung mga control. Ganun kasi ako. Pag may gawa ako dito, pinapapalitan ko na sa kanya na agad na control. Kasi ganun din naman eh. Maswerte kung makontrol-control lang ang problema, magagawa niya agad yun. Kasi kahit pabayaan mo lang yan, marunong na magpalit ng control yan. Ang problema kapag yung trouble is hindi na sa may control, o kailangan na mag-audio trace or mag-troubleshoot sa mga min amp, ay hirapan na siya niyan. Ngayon, on natin. Na natin. Ito, magbayas ako ha. Baliktad. Parang kuwan eh, mayroong parang tabingi yung bias. Okay, ito yung bias ng isa. Alam ko ganito eh, magkapares silang ganito eh. Sa lisihan. Tapos dito, okay. May bias pero hindi siya pantay oh. Tabingi. Kaya ang gagawin natin, babaklasin natin to, ipapabaklas natin tong board na to. Baklasin yan, tapos i-troubleshoot, tingnan sa loob kung baka may mga kalawang na parts. Ang problema kasi sa ganitong design, kapag DB audio, yung ganitong design nyo ay magbabaklas ka ng ganito. Okay, ayan, integrated muna tayo. Ito, may ginagawa rin ako dito. 110, kinonvert sa 220, kaso ang liit ng kinonvert. Okay, meanwhile, dito muna tayo. Napalitan na ng control, wala pa rin siyang audio. Ngayon, dito tayo sa my min amp. Kasama ko siya. Siya naman pababaklasin ko nito. Pabaklasin niya yan, tapos kalasin yung mga output. Saka ako siya titingnan. Kung may dapat palitan, papalit natin sa kanya. Pinakalas ko to sa anak ko. Andun na sa CR ngayon. Umihi. Ngayon, ito yung board niya, tapos nakakalas ng heatsink. Kailangan mong kalasin yung heatsink dahil naka-cover siya dito. Dito sa loob yung mga parts niya. Kaya medyo hassle siya kung tutusin lang. Ngayon, ito yung mga finding natin or nakita natin. Puro kalawang. Yung iba na hindi pa siya putol, kinalawang lang. Pero may iba talaga na, wala na, putol na talaga. Ito siya oh. Kinain talaga ng kalawang. Sa katagalan din siguro or sa kalumaan na rin. Mga transistor lang naman ang naputol. Oh. Putol na yung iba, hindi pa putol to. Pero yung ito, putol talaga yan oh. Ba? Tapos sa mga resistor, parang buo naman. Okay pa, nangingitim lang siya pero okay pa. Ang gagawin ng anak ko nito, papalitan lang to.
Yung 551, 5401 papalitan yan. Tapos yung 2083 papalitan lahat. Okay? Yun lang yan. Yung output buo naman siya eh. Okay, iba nga naiwan pa rito. Ang hassle lang talaga dito sa ganitong klaseng design, yung DB Audio, is yung, na pala siya, yung kwan dito, yung heatsink ba. Kailangan mo pang kalasin yung heatsink para lang makapag-troubleshoot or makapagpalit ka ng parts sa loob. Okay, yun lang naman gagawin nyo. Tandaan nyo yan. Kalawang lang naman yung kadalasan dyan. Ngayon, kapag napalitan na ng parts na wala pa rin, eh may problema. Kapag napalitan nyo ng output, kapag napalitan nyo ng mga transistor mo may itong maliliit, pwede naman na i-testing na wala mo na yung heatsink eh. Gagana naman yan kahit walang heatsink. Tulad nito, 104, putol na. Although kahit wala naman 104 yun, gagana pa rin yan. Yan, siya magpapalit ulit nito. Binunot pa lang, oh. Tatanggalin pa itong mga nakabara, tapos papalitan ng bago na transistor. Yun lang naman, dito sa may relay niya, okay pa. Yung sa labas na ng pyesa, okay, hindi kinalawang, nangingitim lang siya. Yung dito sa loob yung nakatago, yun ang nakain ng kalawang talaga ng todo. Okay, nakapalitan mo na to. Umuwi na yung technician ko. Tinamad na naman yung technician natin. Ngayon, tayo na magtutuloy nito. Taniman naman niya, kaso lang, mayroong mga nagkakadikit-dikit pa na linya. Tapos yung iba, mga crack line. Although na palitan naman. Ayan, napalitan na yung mga 551 mga kinalawang. Pinalitan lahat. Kaso, kuha na siya. Umuwi na. Bata pa talaga. Ngayon, ayusin natin yung hinang niya. Medyo nagkakadikit-dikit pa yung iba. Ngayon, tsaka natin isa sound check to, or iti-test ito. Ayos ko na. Kunwari. Nahirapan ako kasi pigtas na yung kwan. Napigtas yung mga linya. Yan. Ginawa natin, tinahi natin to. Sana wala tayong na-miss na hinang. Kasi kapag may ma-miss kayo hinang nito, wala na, sablay na. Hindi na gagana yan. Ang disadvantage ng ito klaseng diyang board na ay manipis. Tapos konting init lang, natutuklap na siya agad. And then sana, tama yung kabit ng anak ko ng value, baka mamaya iba. Yung C napunta sa A. Ay yung N551 napunta sa 5401. Okay, try muna natin to. Balik ko muna to, tapos pwede na testing to. Kakatapos natin gawin ito, yung 110 na to. Ngayon, balik tayo dito. Ngayon, di ba pinampapalitan ko to sa anak ko ng transistor na maliliit. Ang nangyari, wala effect. Wala pa rin effect to. Ganun pa rin. Kaya ginawa natin, ayun o, makikita nyo, tanggal na yung mga pyesa nyo. Papalitan natin to. Dito pa lang sa isang channel ako Yung mga malalaki, buo pa naman siya. Yan, yung mga maliliit, nanyo yung paa nyo. Ay nako, matrabaho kaya kung maaari lang, ayaw ko talaga gumawa ng integrated na sa ngayon Kaso, no choice tayo. Yan ang disadvantage ng integrated yung ginagawa mo. Medyo mabosisi or medyo matrabaho siya. Kasi number one na cost ng integrated na amplifier ay yung parts na kinakalawang. Yun yung disadvantage niya. Tapos mo siya gawin dito sa harap, pupunta ka na naman dito or either dito ka mauna. Pag napatino mo to, yung tone control naman, may problema. Either minsan isang channel gumagana, yung isang hindi. Minsan naman yung mic section, walang echo. Minsan ayaw mag-mic. Yan ang kahinaan or disadvantage ng integrated. Ngayon, pinagbabaklasan natin to, matik, papalitan natin lahat yan. Harvest tapos tanim. Dito, hindi pa natin to napalitan. Dito pala tayo sa may isang channel. Ilang araw muna to na pininding ko bago ko siya binalikan. Kasi, sa totoo lang guys, kahit integrated siya, pero ang hirap din niya gawin. Di ba nagpalit na ako ng mga resistor na may mga kinalawang. Dito, na goods na ito. Dito pala ako na side. Ito pala, nagkamali ako. Ito pala, magkaparis pala ito. Yan, ito yung A niya, ito yung C niya. Ito na side na to. Buo pala to, or goods ito pala. Tapos, yung C dito, tapos A na to, magkasama pala yan. Ito naman yung pinaka-amplifier stage niya. Yan, ito lahat ng pinapapalitan ko. Nalos lahat ng resistor na yan, pinapapalitan ko kasi kinakalawang nga.
Dito, napatino ko na ito. Matino pala ito dito. Goods pala. Ayan, ito pala siya. Pambihira na yan. Na hindi ko kasi nabaybay eh. Minsan kasi kapag sanay ka sa power amp, parang binabaliwala mo na lang yung dapat i-check. Ngayon, pinapalitan natin lahat yan ha. Yan, tapos yung 5401, 551, bago lahat yan. Dito naman, wala pa naman ako gano'ng nakitang, nangingitim lang siya pero buo pa. Ngayon, ito nga, tinanggal ko ngayong output oh. Dinouble check ko. Sabi ko baka may mga leak. Although goods naman. Yan, lahat ng output niya dito, yung C5198 and then 1941. Ngayon, ito na magiging kalabasan. Kahit pa paano tumino naman siya. Minsan ina-underestimate natin itong mga intake nito pero sa total lang hirap gawin. Ngayon, on natin. Okay, naka-on na yan. Yung supply lang na main yung binuhay natin. Walang output yan ha. Pwede naman mag-check kahit na walang output eh. Okay, mayroon siya. Baliktad lang. Pansinin nyo, ayan oh. Okay, nasa 0.3. Mababa lang yung bias nito eh. Tapos dito, okay lang, pantay siya. Tapos itong isa oh. Ito yung may output na buo. Oh. Tapos ito yung kapares niya sa kabila. Okay, ayan siya oh. Okay, good na. Ay nako, pinahirapan tayo no. Kaya ang gagawin ko, balik ko muna yung heatsink niya. Balik natin yung heatsink tapos yung output ng transistor niya, ibabalik ko kasi pinagkakalas ko nga yan. Ayan, ang hirap. Okay, sa pagkahaba-haba ng oras, ito, kailangan matapos na ito. Ngayon, nagpalit pa ako ng fan. Yung fan niyan is sira. Ito siya oh. Yung fan nito, kung mahina lang yung volume, mahina rin yung ikot niya. Pag malakas yung volume, malakas din yung ikot niya. Ito oh. Piningot ko nga kasi yung isang tornilyo, matigas. Sira na ito, hindi na umiikot. Kaya pinalitan natin yan oh. Mahina lang yung ikot niya oh. Pag nilakasan mo yan, malakas din yung andar niya. Ngayon, pinalitan lahat ng control to, pati yung mic. Ngayon, ito na siya oh. Parking na oh. Pansinin nyo yung pan oh. Lakas yung ikot oh. Inaba ko yung volume ha. Pansinin nyo, hina yan. O yan, may hina na siya. Pag nilakasan ko yan, nalakas yan. Yan, isang channel, lagay natin sa kanan. Okay, meron. Tapos lagay natin sa kaliwa para balance siya. Okay? Ngayon, gitna natin. Pati itong EQ niya, working pa. Galing. Pati yung EQ niya, working pa. Ayan o. Wala yung kalabog. Diba? Working pa yung EQ niya. Galing ah. Lumang-luma na pero gumagana pa. Yan lang guys. Diskarte na lang dyan. Diskarte dyan kung gusto nyo yung recondition. Palitan nyo muna lahat ng control. Ngayon, pag napalitan na lahat ng control, punta kayo dito sa may main amp nya. Kapag may mga kalawang na kayo nakita, palitan nyo na. Tulad dito, pinampapalitan natin, di ba? No, dami niyang ko, no? Alas lahat ng transistor niya, pinangkakalawang, pinampalitan ko na. Tapos doon ako natagalan sa isang channel. Ginawa ko, pinampapalitan ko na lahat. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. And then, dahil umabot ko sa part ng video natin na ito, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, silik mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.